Hello pong muli mga katambay, si Kamanong po. Magandang araw po, tanghali, hapon, madaling araw po sa ating lahat mga katambay. Saan man sulok po ng mundo, tayo naroon mga kabayan, mga katambay. Ito po, magkomento po tayo muli, samahan niyo po si Kamanong. Komentuhan po natin itong, ito pong nakita ni Kamanong na isa pong sa mainstream media mga katambay. Alam naman natin, ang sinasabi nga, nung kasikatan po nila mga katambay, na sinasabi sila'y makamahirap, di ba? Makamasa, galit sa mga magnanakaw, galit sa kurap, at galit po doon sa sinasabi, yung isang kapatid, galit pa ro sa kabit. May mga kabit pa mga katambay. At galit na galit po sa inaapi mga katambay. Mga kurap na mga official po ng gobyerno, siyempre mga politiko, noong mga panahon na sila yung mga broadcaster, mga katambay. Alam nyo na po siguro, sinasabi ko, ang tulpo, mga katambay. Ngayon po, kinain na po. Halos lahat po yata ng kanilang sinasabi nung mga active pa po, lalo po sa pagiging broadcaster, mga katambay, ay talagang sinasabing isumbong mo na handyan si Tulpo ang bahala, mga katambay. Ngayon, iba na po ngayon mga katambay. Mukhang kinain na po ng sistema ng politika sa ating bansa. At wala na po nakikita ang isang tulpo, lalo po sa nangyayari po ngayon sa gobyerno, sa napakalalaki pong pera, nakakalulang pera mga katambay, na nagiging ugat po ito. Ugat ng sinasabing pagnanakaw o korupsyon sa pera ng taxpayer mga katambay, sa pera ng bayan. Pero meron pong isang tulpo o mga tulpo na naiba na po ang pananaw mga katambay. Pag pala ikaw ay nabigyan ng kapangyarihan, lalo na sa gobyerno, kung ito'y sinasabing marami involved na pera yata, nakapagpapabago po pala ito ng iyong paninindigan sa iyong buhay mga katambay. Pagka pera na yata ang pinag-usapan, lalo kung medyo mahina ang pangontrol mo, lalo sa pera, talagang susunod ka yata sa agos mga katambay. Pakinggan po natin ang pagiging politiko po ng isang tulpo mga katambay. At komentuhan po natin. Majority Leader, Congressman Erwin Tulfo! Maraming salamat po sa napakainit na pagtanggap niyo po sa amin. Siya po ang nagpapatakbo nitong bagong Pilipinas, Servisyo Fair, pati po itong Civil Program ay pinapatakbo po ng aming Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Palakpakan po natin! Huwag na po ninyong galawin, sa halalan, huwag na ninyong galawin. Yun pa rin po ang isulat ninyo kung gusto po ninyo magtuloy-tuloy ang Servisyo Fair. Pasalamatan din po natin ang pangmahal na Pangulo. Ideya niya po ito, programa ng Pangulong Marcos po, itong Servisyo Fair na ang namamahala ngayon ay ang Speaker Martin Romualdez. Kaya nga po, ang bilin din ni Pangulong Marcos po sa aming 12 kandidato na magkasenador ay ipagpatuloy ang mga programa na ganito, pagtulong po sa mga kababayan natin na mahihirap. Palakpakan po natin ang programa ng Pangulo. Nasa likuran din po natin, sa likuran ko, sa harapan po ninyo, ang mga mambabatas, mga congressman mula sa iba't ibang distrito. Alam nyo ho, ang programa ng gobyerno hindi maisa sa katuparan kung walang approval ng mga mambabatas sa Kongreso at Senado. Kaya palakpakan po namin, pasalamatan ng mga mambabatas. Nakasama ko po kayo, kasama po namin. May sasabihin lamang po ako, itong mama ho na ito na sa likod ko, naririnig ho ninyo. Unfortunately, nababash po ng mga tao. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Hindi po kayong kakampi sa Kongreso, ang Ferdinand Martin Romualdez. Palakpakan po natin. Maraming salamat po. Ako po, Sir Erwin Tulfo, ang isa pa ninyong kakampi sa Senado. Magandang umaga po. Yan po mga tambay, kakampi raw sa Senado ang Erwin Tulfo mga katambay, at pinagmamalaki po at inaangat po sa upuan
ang napakagaling daw po na nagpapatakbo na po ng bagong Pilipinas. Lahat po, halos ng programa, lalo po sa ayuda mga katambay. At yung sinasabing seaport mga katambay, ng sinasabing mga programa. Nakaka-amaze lang po, no? Bigla pong kinain na yata ng sistema ang isang tulpo. Marami po ito. Meron pa tumatakbong tulpo mga katambay. I think Ben Tulpo yata. At yung isa naman po naging senador na. At nawala na po ang tapang pagpasok po ng bagong Pilipinas nung naging senador din po yung isang kapatid. I think yung isumbong mo kay Tulpo, mga tamay, di ba? Wala na. Yung sinasabing ipaglalaban po, lalong galit na galit sila sa korupsyon. Pero ngayon po, wala po silang nakikitang korupsyon. Napakaganda po ng programa ng bagong Pilipinas sa pangunguna po ng 2 tao na sinasabi ni BP Sara, ang Saldico at ang speaker na si Martin Romualdez. Ayon yan sa Vice President. Ano po ba ang aasahan po natin sa mga congressman ito at tumatakbo senador, mga katambay? Gumising na tayo. Gising na mga Pilipino. Wag na po tayong magpabilog, magpabola dito po sa sinasabi po natin na mga politiko, lalo po sa Kamara at Senado. Sa kabila po ng ginagawa po nila, gatasan yata ang ating pera, ang ating tax, ang pera ng bayan, mga tambay. Di ba? Bakit ko nasabi? Di ba? Napakahabang panahon na po na niluluko po yata at ginigisa ka sa sarili mo mantika, mga katambay. Bakit? Ano ba ginawa nila? Malinis po ba silang humawak ng pera ng bayan, mga katambay? Malinis po ba ang kanilang layunin? Napakatagal na po nilang politiko sa ating bansa. Ano po? Napakaganda po ba ng paglilingkod nila? Ayos po ba ang mga perang hinahawakan nila? Hindi po ba ito sikreto? Nakahayag po ba ito sa taong bayan? Ang hinahawakan nilang pondo, lalo ang Kamara at Senado? Mga katambay? At dapat pa natin pagkatiwalaan na hindi naman nila binabago na napakatagal ng panahon sa kabila na ito'y pumutok at natuklasan kung paano po nila, kontrolin, hawakan ang pera ng 2 tao lang. At yung kanilang budget, mga katambay, yan mismo si Erwin Tulfo. Di ba? Komento na inyong lingkod. Kinain na ng sistema. Wala na nakitang wala na nakitang mali, wala na nakitang korupsyon sa gobyerno. At ito rin, di ba? May issue rin po ito. May issue rin po ito sa kanyang pagkatao. May mga kaso po ito, nakapending, di ba? At yung kanyang pagiging US citizen, mga katambay, o dual citizen, mga katambay, di ba? At may kaso po ito. At hindi natin malaman kung ito convicted na katulad ng isang Franz Castro, mga katambay, di ba? Pero sa kabila noon, hindi po issue yan. Wala pong nag-i-issue dyan. At talagang wala pong mga sinatawag po natin na mga detractors po ito mga ito. Walang masyado, mga katambay. Ang nakakita lang po rito, yung nagmamahal sa bayan. Sila lang po nakakita ng nangyayari sa ating gobyerno. Katulad po na inyong lingkod. Nakikita ko po ang ginagawa po nila. Lalo po sa ating pera. Di ba? Bakit ko nasabi? Natuklasan natin kung paano sila humawak ng pera. Ito. Lalo ito. Si Erwin Tulfo po kasi naging secretary po ito ng DSWD. Di ba? May mga issue rin po yan sa DSWD. Nahawakan niya po yan. Nagkaroon po siya ng issue. Tapos, nung magkaroon po siya ng mga issue, pumunta naman siya roon sa kanilang party list. Di ba? May party list sila. Kaya naging congressman ngayon. Pero sa kabila niyan, yung ginagawa nilang sinasabing makatao, makamasa, paglilingkod sa bayan, hindi na natin nakikita sa mga Tulfo yan. Yata, mga tambay. At naiba na rin po ang pananaw niyan. Yung dati po, yan, mga panatiko po yan Talaga sinusuportahan nila mga Duterte. Dahil gustong-gusto nila ang programa ng mga Duterte. Ngayon, hindi na po. Mas gusto na po yata ng mga Tulfo yung programa po na limpak-limpak po yata ang salapi. Limpak-limpak po yata ang sinasabing pakinabang po yata. Mas pinapabura na po. Dahil napakalalaking pera po ngayon ang issue po sa bagong Pilipinas. Di ba? Mismo po sila, mga katambay. May issue. Yung kanilang institusyon, di ba?
yung kanilang MOOE, yung kanilang extraordinary, mga katambay, sa napakahabang panahon. Ano lang po? Liquidation by certification lamang ang kailangan po nilang gawin at ibigay sa COA yata, mga katambay. Wala itong mga resibo. Wala, hindi ka nahanapan. Wala yan. Kamukha nung ginagawa nila kay BP Sara, hindi uso sa Kamara yan. Hindi uso sa Senado yan. Yung ginagawa nilang pag-audit, hindi sila pwedeng i-audit ng COA. Hindi. Iba sila. Ibahin sila. The best sila. Exempted sila dyan. Dahil ano sabi? Kung hindi pirmado ng Kongreso at ng Senado, sila ang gumagawa ng pera para sa mga ahensya. Sila, kailangan po na approval nila. Kaya napaka-special po ito. Sana mabago ito. Napakalaki po. Ngayon po, ang nagiging issue po ngayon sa ating bayan, sa bagong Pilipinas nila, yung pera po. Yung pera po na sinasabi nila sila ang nagre-release, sila ang pumipirma. Sila ngayon, yung mga proyekto nila ngayon, ang nasa hot seat, mga katambay, mga kababayan ko. Ano yon? Yung pumuputok ngayon. Yung ginawa po nilang mga proyekto sa 2 taong mahigit na panunungkulan ng bagong Pilipinas at kasama ang mga congressman, kasama ang mga senador na napakalalaking proyekto na ginagastusan po. Ginagastusan po ito at involved po rito mga mambabatas, lalong-lalo na sa kanilang mga distrito. Mga katambay, di ba? Lagi kong sinasabi, lalo sa proyekto ng gobyerno, laging involved dyan ng mga congressman. Involved po sa proyekto ng gobyerno. Lalo po sa mga probinsya, sa mga distrito po, kahit sa NCR. Involved po dyan ng mga congressman. Ano po ang pumuputok ngayon? Dahil alam naman natin, ang buong Pilipinas ay kailangan po ng proyekto. Unang-una po, siyempre po, sa pangunguna rin po ng DPWH, di ba? Ano kailangan natin? Di ba? Karsada. Ano pa? Ang bansa natin ay talaga alam naman natin na immune sa baha, sa pagbaha. Ano kailangan? Flood control. Ano po ang mga flood control project? Naalaman po natin yan, di ba? Natuklasan natin yan nung SONA. At nagpalakpakan po sila dyan. Lahat ng tulpo. Isang congressman at isang senador, nagpapalakpakan po tuwan-tuwa dahil nga po napakaraming proyektong natapos. 5,500, 5,500 plus at marami pa. Pero nakita po natin dahil tadhana na mismo ang nagpakita dyan. Di ba? Nagpakita na tadhana. Binadgetan po ng ubod ng laki, bilyon-bilyon. Pero nakita nyo po parang walang nangyari. Parang walang nangyari. Walang nakitang korupsyon ang isang Erwin Tulfo. Walang nakitang korupsyon sa mga programa na 2 tao lang ang gumagawa kung saan po nila ilalagay ang malaking pera ng taxpayer, itong 2 tao. At kailangan pirmado nila. Walang nakita si Erwin Tulfo dito sa 2 tao na kanyang hinahangaan. Unang-una na yung hinahangaan niya yata niya na inaangat niya po ang isang speaker na yung mga flood control project, lalo sa Bicol, mga katambay, pumuputok na po 61.42 billion na hindi po makita kung nasaan po yun, mga katambay. Ito po, magkakaroon daw po yata ng moro-moro na investigasyon ang Senado. Dahil alam naman natin, yung institusyon na yan, iisa yan. Ang Kamara at Senado ay iisang institusyon halos yan. Parte po yan ng legislative, Senado. Tapos sila mag-iimbestigahan itong sinasabing protektado po ng MOOE. Itong kanila extraordinary, yung liquidation by certification lamang. Silang dalawa. At silang dalawa rin po ang protektado po ang budget nila na hindi alam ng taong bayan. Di ba? Walang public hearing po ang kanilang mga budget. Hindi po alam ng taong bayan dahil walang public hearing ang budget po, pati si Erwin Tulfo. Wala po tayong alam kung magkano budget na opisina yan. At kung magkano po confidential pa ni Erwin Tulfo. At lahat ng congressman, speaker, lahat ng senador, Senate President, nakaano lang po yan. Bycam lang po ginagawa yata nila dyan. Bycam lang, sila lang nag-a-aproba. Wala na po ang involvement ng taong bayan dyan. Mr. Erwin Tulfo, wala po kayo nakikita. Tapos ngayon, gusto nyong bumalik
Ipinagmamalaki nyo po sa amin. Yung sinasabi nyo programa, ayuda, pagtulong. Sino po ba tinutulungan nyo? Tinutulungan nyo po ba ang lahat ng Pilipino sa programa nyo? Hiyang-hiya naman kami sa balat nyo. Congressman Tulfo, Erwin, nakakahiya po. Yan lang po ang gagawin yung programa sa 3 taon na ipagmamalaki nyo sa amin na taxpayer. Nakinabang po ba dyan ang lahat ng Pilipino? Ang mga taxpayer, ang middle class, nakinabang po ba sa programa nyo? Halos kami po ang nagtatax. Pero ang pinaikinabangan nyo lang po, yung gusto nyo lang pong bigyan na sinasabi nyo na mahihirap. Mga nasa laylayan. Paano po yung mga taxpayer na sa middle class hindi naman kasama sa programa nyo? Tapos ngayon, hihingi kayo ng boto sa amin na napakaganda ng programa nyo. Hindi nyo naman pera yung ginagawa nyong programa. Pera namin yan Tapos, ang gagawin nyo lang programa, Mr. Erwin Tulfo, kasama ng iyong pinagmamalaki ng isang speaker, yung programa nyo lang, limitado lang sa Pilipino. Ilang porsyento lang ng Pilipino ang nakikinabang sa programa nyo. Hindi yan ang solusyon para sa mahigit 100 milyong Pilipino. Yung programa nyo, ginawa nyo ayuda nation ng bansa natin. Nakakahiya. Nakakahiya tayo sa buong mundo. Tayo, maipagmamalaki natin ang proyekto natin sa Pilipinas ayuda nation. Ayuda? Anong klaseng proyekto yan? Pakikinabangan ba yan? Ng buong Pilipinas? Buong tao sa Pilipinas? Hindi. Limitado lang. Pupunta lang sa mga probinsya katulad nito. Nasa probinsya sila. Baka nasa probinsya po sila ng speaker. Dahil kailangan po nila iboto ang speaker para maging speaker muli. Di ba? Manalo muli para dire-diretso raw po ang programa. Pero pera ng taxpayer, mga katama. Yung nagtatax, hindi kasama sa programa. Exempted tayo dyan sa mga ayuda na yan. Dahil pang mahirap, sasabihin nila, pang mahirap. Pagtugon sa mahirap. Pero yung pagtugon doon sa nagtatax, wala silang programa sa tugon. Wala silang ginagawang pagtugon sa mga middle class, sa mga taxpayer, mga katambay. Wala. Dahil tayo pa rin ang nasasaktan sa ginagawa nilang proyekto. Wala silang solusyon sa nagtataasang bilihin, sa mga gastusin natin araw-araw. Yung ating monthly gastos, nahandyan ang kuryente, tubig. Gastos natin yan. Wala silang pakialam dyan. Basta sila, ayuda lang para sa mahirap, mga katambay. Ganun po katindi ngayon. Ipagmamalaki sa atin, ibabalik natin, iboboto natin muli itong mga ito. Na napakarami pong involved na pera ngayon na hindi po natin makita. Wala na pong mainstream media ngayon. Wala pong mainstream media na nag-iimbestiga rin po at nagtatanong sa mga pera at kaperahan po ng Pilipino. Wala. Wala tayong nababalitaan sa mainstream media na inaatake nila at tinatanong nila ang mga congressman nasaan ang flood control money, billion-billion, hindi bababa sa 1.4 billion at merong mga Tulfo na isumbong mo kay Tulfo na ngayon po'y napakahirap pagsumbungan dahil may pinoprotektahan na po yata ngayon ng Tulfo, mga katambay. Bulag na po. Bulag na po sa korupsyon yata ang mga Tulfo, mga katambay. Unbelievable. Biglang-bigla na iba na po ang mga Tulfo ngayon. Hindi na po yata sila pang mahirap, mga katambay. Pang-oligarko na po yata ang mga Tulfo. Wala na pong nakikitang korupsyon. Pero pagdating po sa problema at sinasabing ang may hirap, ang may kasalanan, abay, galit na galit. Yata ang mga Tulfo. Pero pagdating po ang may kasalanan ay mga politiko, mga oligarko yata at mayayamang tao, tahimik ang mga Tulfo. Kamusta na po kaya ang investigasyon sa loto ng isang senador? At kamusta na rin po kaya Mr. Erwin Tulfo? Nasaan na po kaya yung ginawa nyo? Ito, yung project po ng flood control. At nasaan na rin po yung investigasyon sana dahil kayo ay galit sa korap? Nasaan po yung sinasabi po 2 tao na nagdadagdag po ng budget sa mga ahensya na naranasan din ng Vice President? Yung kanyang ahensyang hinawakan ng DepEd. Nilagyan po ng extraordinary po yata na bilyon-bilyon na wala naman po sa proposal budget ng Vice President.
Tapos ngayon, hinahanapan nyo ng korupsyon ng Vice President. Di ba? Pilit nyong gustong impeach. Di ba, mga tambay? Hindi nyo pa napansin? Tanging Vice President lang ang tinatawag o sinasabi nila na korap. Pero yung kanilang institusyon at yung bagong Pilipinas nila, walang korupsyon. Napakaraming bilyong piso ang tinatangay ng baha, tinatangay ng bagyo. Pero walang korupsyon, mga katambay. At yung Mr. Tulfo, Mr. Erwin Tulfo, bago mo iangat ang iyong sarili at ang iyong institusyon, ang Kamara, lalo ang Speaker, kamusta rin po yung ginawa niyong batas? Minadali niyo po ang batas, kasama niyo po ang Speaker, kasama niyo po ang Sandro Marcos Jr. o the third. O di po ba? Nasaan na po yun? Ang Maharlika Fund. Kamusta na po ang Maharlika Fund? Ano na po balita sa Maharlika? Ang balita namin, walang opisina yan. Di ba? Walang contact number. Pero nag-uumpisa na po yan, mahigit 1 taon. At may budget po dyan ng taong bayan. Galing din po saan? Saan po galing? Sa bangko po ng gobyerno. Di ba? Sa Land Bank. Napakalaki po ang nakuha po sa Land Bank. Hindi po bababa ng 50 billion, Mr. Tulfo. Nasaan na po yun? At ito pong 2024, nag-budget po ulit kayo dyan. Alam nyo po yan, nag-budget pa kayo ng another 22 billion. Pero hindi po kumikita. Hindi po kumikita. Kaya kung susumahin po natin yata, hindi po bababa sa 72.2 billion ang Maharlika Investment Fund. Mr. Tulfo, wala po ba tayong investigasyon dyan? Flood control, tapos Maharlika Investment Fund, tapos ang sweldo ng presidente dyan, napakalaki mga katambay. Presidente po ng Maharlika Investment Fund, magkano ang ginawa nila sweldo dyan? Hindi bababa sa 2.5 billion. 2.5 million isang buwan. Diba? Ayon po yan. Ayon po yan sa nagsusuri na isa pong political analyst, mga tambay, na si Miss Malu. Di ba? Siya po ang nagsuri dyan na yan po ay nag-ooperate na pero walang kita. Nada. At wala pong investigasyon dyan ng Kamara. Mga katambay, sa laki po ng perang nilagay din po sa Maharlika Investment Fund. Mga katambay, ganyan po katindi po ang sabwatan po yata. Puro sabwatan po yata ngayon nakikita po natin sa bagong Pilipinas. Di kaya sabwatan magmula sa institusyon ng Kamara at Senado at sa bagong Pilipinas nila. Pagdating po yata rito sa malalaking pera, di ba nahandyan pa ang PhilHealth at ang walang kamatayang loto na napakarami daw po tumatama, na ang tumatama raw sila din daw. Pero nagkakaroon daw po yata ng takipan. Ni isa, wala yatang malakas at may bayag na nag-iimbestiga ng isang damukal daw pong hindi maipaliwanag ng mga pera ng taong bayan, pera ng taxpayer. Mr. Erwin Tulfo, ano tingin nyo sa mga Pilipino? Bopols? Ang tingin nyo sa amin, bobo? Okay lang ang ginagawa nyo? Ganun po ba? Bibigyan nyo lang ang mga Pilipino nakakarampot ng ayuda. Pero yung kinukuha nyo yata sa taong bayan na bilyones, yung kinukuha nyo po yata na bilyon-bilyon. Tapos yung ginagawa nyo rin pondo na isang damukal na how many billions of peso na ayuda na programa nyo. Wala bang korupsyon yan? Nagtatanong lang si Kamanong, wala rin po bang korupsyon yan? Yung kakarampot na ibinibigay natin sa mahihirap, kuno? Di po ba? Eleksyon ngayon. Kailangan po ng mga politiko ng pera para po manalo po yata, mga katambay. At makabalik sa pwesto. Katulad po yata na isang Erwin Tulfo. Kailangan makabalik sa pwesto bilang senador! Senador na po ngayon, mga katambay, tinatakbo. Talagang gusto na mataas. Matambay. Mas malaki yata ang kita. Sorry. Malaki po yata ang kitaan sa Senado kaysa sa Kamara. Kaya kailangan po senador. Ganun po yata. Kaya,
Kasi nakugulat tayo, billion di ba? Ilang taon na po yan? How many billions na po yan, mga katambay? Pero tulog po tayo dyan Tulog po lahat. Sa bagong Pilipinas ngayon, wala Wala pong oposisyon. Wala pong tumatayong oposisyon ngayon kahit sa Kongreso, kahit sa Senado. Iba na po ngayon ang panahon natin ngayon. Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte, meron pang oposisyon. Ngayon, lahat ng oposisyon ngayon, nawala ng parang bula, mga katambay. Bakit kaya? Nasa tamang presyo kaya, mga katambay? Yung sinasabi, basta maganda presyo, pwedeng tumahimik, di ba? Pati ngayon ang makakaliwa, wala na Tama yung sabi ni BP Sara di ba? Sa panahon po ngayon ng bagong Pilipinas nila, wala na. Magkakasama na raw po. Ayo kay Vice President yan. Ang makakaliwang grupo, ang institusyon ng Kamara at Senado, ang media, tapos kasama pa raw yung mga nasa social media kasi marami raw nababayaran dyan. Meron pa ngang isang subscriber si Kamanong. Ang sabi raw po, ang bayaran daw po dyan, nagulat nga ako Aba, hindi raw bababa sa 70,000 a month. Yun daw yun, ano lang yun Guess niya lang yun, pero pwede pang tumaas yun, lalo kung isang abogado ang magiging distractor ng mga Duterte. Di ba? O kaya isang broadcaster, mas mataas pa raw sa 70,000 yun. Siguro kung katulad lang nung mga simpleng vlogger lang, yun siguro yung 70,000 a month. Pero pagka abogado ka na, broadcaster ka na, talagang baka milyon na bayad yan. Di ba? Nagtatanong lang si Kamano. Kaya pala napakarami, Napakaraming detractors, Yung detractors po ng Duterte, lalo ang BP Sara. Napakarami po sa social media, mga katambay. Kaya bulag. Kaya, malalaman mo kasi talaga ng mga nababayaran yata sila Bakit? Wala sila nakikitang pagkakamali ng Wala sila nakikitang pagkakamali ng nagagawang korupsyon ng bagong Pilipinas. Wala sila nakikitang korupsyon sa Kamara, sa Senado. Wala. Bilyon-bilyon na po natutuklasan na pera. At meron pang ginto. May ginto pa raw na nasa Central Bank. Pero wala po. Tahimik po sila lahat. Kaya malalaman mo na talagang gumagana po ang pera ng bayan. Gumagana po yata ang pera ng taxpayer para po dito sa sinasabing kampi-kampi at kailangan busalan lahat. Busalan mo na salapi ng taxpayer yata. Dahil wala na Wala na talagang politiko sa panahon po ngayon. Mabibilang mo na lang sa daliri mo ang talagang may politiko. Political will sila. Talagang sasabihin mo sila'y politiko. Hindi sila nagpapagamit. Hindi sila nasisilaw sa limpak-limpak na pera. Di ba? Wala naman po. Totoo naman po yun, mga katambay. Walang malinis na politiko. Pero ang sinasabi ko naman, mga katambay, hindi ka man malinis na politiko, gantihan mo naman ang kabutihan. Gumawa ka naman. Magtrabaho ka naman. Ipakita mo naman. Napakalaking pera ang kinukuha mo sa mga taxpayer, sa aming mga Pilipino. Pakitaan mo naman. Hindi naman mawawala sa gobyerno ang korupsyon. Pero, gantihan mo naman ito. Pakita mo naman. Meron kang natatrabaho, meron kang nagagawa. Pero ngayon sa bagong Pilipinas, flood control pa lang. How many billions? Pinagkatiwala sa iyo ng taong bayan yung perang ganong kalaki. Tapos, wala lang. Tapos ngayon magpaplano ka na naman. May proyekto ka na naman. Bago, mas maganda. Paano na yun nawala? Yun ang sinasabi natin Di po ba? Doon mo makikita yung pagkakaiba ng Duterte. Kasi ang Duterte, nagtrabaho, may nakita ka. Nakita mo. Napapakinabangan mo yung proyekto. Di po ba? At lalong-lalo sa pagtugon sa mga kalamidad. Di ba? Mr. Tulfo, Erwin Tulfo. Hindi nyo pa ba nakita yun, Mr. Tulfo? Yung kagalingan po ng iniidolo nyo po noong mga panahon na ang Pangulo, ang dating Pangulong Duterte, lahat po kayo halos. Nabigyan pa kayo ng pwesto sa gobyerno. Ang inyong kapatid, di ba? Nakinabang. Pero ngayon, mukhang number 1 kritiko na rin kayo, mga katambay. Distractors na rin yata kayo ng mga Duterte, mga katambay. Ay nako. Kaya po, mga katambay, mamili na po tayo ng tamang politiko. Ito po, mga katambay,
Ginagarantiyahan ko po sa inyo mga katambay. Hindi po ito komento na inyong lingkod. Hindi ito ang tamang politiko sa panahon natin mga katambay. Kasi nakita po natin sila magtrabaho. Yun ang sinasabi ni Kamanong. Tingnan po natin ang trabaho ng politiko. Ito nakita po natin ito Itong congressman na ito, lalo si Erwin Tulfo. Komento na inyong lingkod. Nakita po natin kung paano magtrabaho ito. Kasama po ang speaker at Saldico at ang kanilang institusyon. Kasama ang Quad Committee at yung committee na binubuo po ni Congressman Chua ng Maynila. Yung talagang wala kamatayang confidential fund mga katambay. At talagang dinadala pa nila sa impeachment. Tingnan po natin. 3 taon po sila nagtrabaho sa atin. Ano po ang nangyari? Napakarami natin natuklasang perang kilalaki na hindi po nila ngayon maipaliwanag. Nagtuturuan po sila ngayon. Nagtuturuan mga katambay. Kaya dito po, hangang-hanga tayo kay Erwin Tulfo mga katambay, di ba? Napakagaling. Napakagaling magsipsip yata mga katambay. Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe at mga nagko-comment. Maraming salamat po mga katambay. Sa muli po, ingatan nawa. Bye-bye. Paalam.